Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ang paraan ng iyong pagligo ay maaaring magpaikli ng iyong buhay? Habang tayo ay nagkakaedad, maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit ang katotohanan ay pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang paraan ng ating pagligo ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pagligo ay hindi lamang tungkol sa kalinisan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong balat, pag-iingat sa iyong lakas, pag-iwas sa mga pinsala, at kahit na pagsuporta sa iyong puso at immune system. Ngunit napakaraming tao ang nananatili sa parehong mga gawi na mayroon sila noong sila ay mas bata pa, hindi na pagtatanto na kung ano ang dating epektibo ay maaaring ngayon ay mas nakakasama kaysa nakabubuti. Sa araw na ito, tutuklasin natin ang 5 karaniwang gawi sa pagligo na kailangang itigil ng mga nakatatanda kung nais nilang mabuhay ng mas mahaba at malusog. Ang mga ito ay hindi mga dramatiko o komplikadong mga ideya. Sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit madali silang makaligtaan. Ngunit ang mga taong nagbibigay pansin sa maliliit na pang-araw-araw na pagpipiliang ito ay madalas na mas maganda ang pakiramdam, mas matagal na nananatiling independyente at nababawasan ang kanilang panganib sa mga seryosong problema sa hinaharap. Baka magulat ka sa iyong matututunan. Isang bagay na kasing simple ng temperatura ng iyong tubig o ang paraan ng iyong pagkilos sa shower ay maaaring tahimik na nagdudulot ng stress sa iyong katawan. Ngunit sa manangwon, ang magandang balita ay sa sandaling malaman mo kung ano ang dapat bantayan, maaari kang magsimulang gumawa ng mas matalinong mga pagpapasya simula ngayon. Kaya't samahan ninyo ako sa lahat ng 5 punto, huwag lumaktaw, huwag isipin na hindi ito angkop sa iyo. Dahil minsan, ang susi sa mas mahabang buhay ay wala sa opisina ng doktor. Ito ay nasa pang-araw-araw na gawi na halos hindi mo na napapansin. At kung hindi mo pa nagagawa, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga video sa hinaharap na makakatulong sa iyo na manatiling mas malakas, mas ligtas, at mas may kaalaman sa bawat hakbang ng daan. Magsimula na tayo. Unang bilang, pagligo ng masyadong mainit na tubig. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip ng 2 beses tungkol sa temperatura ng kanilang paliguan o shower. Ang isang mainit na babad ay komportable lalo na sa isang malamig na araw o kapag sumasakit ang iyong mga kasukasuan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang parehong mainit na tubig na dating napakaginhawa ay maaaring magsimulang kumontra sa atin. At iyon ang dahilan kung bakit ito ang unang gawi na dapat itigil kung nais mong manatiling malusog at mabuhay ng mas matagal. Kapag masyadong mainit ang tubig, inaalis nito ang mga natural na langis na nagpoprotekta sa balat na nagiiwan itong tuyo, makati, at madaling kapitan ng mga bitak. At para sa mga nakatatanda, ang tuyong balat ay hindi lamang hindi komportable. Ito ay isang daanan para sa impeksyon, pamamaga at mga sugat na mas matagal gumaling. Kunin natin si Mang Gregorio at Mang Hilario, parehong 73 taong gulang. Si Gregorio
ay laging mahilig sa mahahabang, maiinit na shower. Nilalakasan niya ang tubig, tumatayo sa ilalim nito hanggang sa mamuo ang hamog sa salamin at nagpupunas ng tuwalya na may pakiramdam na nakaka-relax. Si Hilario naman, sa kabilang banda, ay nagsimulang mapansin na ang kanyang balat ay parang masikip at iritado pagkatapos ng kanyang morning routine. Tinanong niya ang kanyang doktor tungkol dito at sinabihan na bahagyang babaan ang temperatura ng tubig at mag-moisturize kaagad pagkatapos maligo. Sa loob ng 2 linggo, mas kumalma ang kanyang balat, tumigil siya sa pagkakamot habang natutulog. Ang hindi napagtanto ni Gregorio ay ang mga maiinit na shower na gusto niya ay dahan-dahang sinisira ang kanyang skin barrier na ginagawa siyang mas madaling kapitan ng maliliit na hiwa at mga impeksyon sa bakterya na mas matagal nang hawakan ng kanyang immune system. Ngunit hindi lang ito tungkol sa balat. Ang mainit na tubig ay nagdudulot din ng pag-dilate ng iyong mga daluyan ng dugo na maaaring magandang pakinggan, ngunit sa ilang mga tao, maaari itong maging sanhi ng mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo na humahantong sa pagkahilo o kahit na pagkahimatay. At para sa mga senior na may mga isyu sa puso, ang biglaang pagbabago ng temperatura ay maaaring maglagay ng dagdag na strain sa cardiovascular system. Maaaring hindi mo ito mapansin kaagad, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga paulit-ulit na stressor na ito ay maaaring magkaroon ng epekto. May dahilan kung bakit inirerekomenda ng mga ospital at senior care center ang maligamgam, hindi mainit na tubig para sa pagligo. Ang maligamgam na tubig ay nakakapag-relax pa rin ng mga kalamnan, masarap pa rin sa pakiramdam, ngunit hindi nagde-dehydrate ng balat o nagbibigla sa sistema. Maaari mo itong subukan sa simpleng paraan sa pamamagitan ng pagsuri kung namumula ang iyong balat habang o pagkatapos ng shower. Kung oo, masyadong mainit ang iyong tubig. Ang paggawa ng pagbabagong ito ay hindi nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng kaginhawaan. Nangangahulugan ito ng pag-aakma ng iyong mga gawi upang gumana kasama ng iyong tumatandang katawan, hindi laban dito. Kaya sa susunod na papasok ka sa shower, huminto sandali. Damhin ang tubig. Mainit ba ito dahil masarap sa pakiramdam o dahil naging isang ugali na? Ang isang maliit na pagsasaayos ngayon ay maaaring mga hulugan ng mas kaunting mga problema sa balat, mas mahusay na sirkulasyon at isang mas mahaba, mas ligtas na bukas. Ikalawang bilang, masyadong madalas na pagligo. Mayroong isang malalim na nakaugat na ideya na ang pagligo araw-araw ay bahagi ng pagiging malinis, kagalang-galang at maayos. At para sa karamihan ng ating buhay, ang rutine na iyon ay maaaring may katuturan, lalo na noong tayo ay nagtatrabaho, nagko-commute o pinagpapawisan sa mahabang oras ng pisikal na aktibidad. Ngunit pagkatapos ng edad na 60 o 70, nagbabago ang balat. Bumagal ang produksyon ng langis ng katawan, ang panlabas na layer ng balat ay nagiging mas manipis, mas marupok, at hindi na gaanong nakakapagpanatili ng kahalumigmigan. Iyon ang dahilan kung bakit ang pangalawang gawi na dapat itigil
ay ang masyadong madalas na pagligo, lalo na kung ginagawa mo ito araw-araw nang hindi isinasaalang-alang kung ano ang nararamdaman ng iyong balat. Hayaan ninyo akong ikwento sa inyo ang tungkol kina Aling Alicia at Aling Luningning, parehong nasa kanilang huling 70s. Si Alicia ay sumunod sa parehong routine mula noong kanyang 20s morning showers, walang palya. Kahit na nagsimula siyang gumugol ng mas maraming oras sa bahay at mas kaunti ang pagpapawis, ipinagpatuloy niya ito. Naniniwala siyang pinapanatili siyang sariwa at malusog. Si Luningning naman sa kabilang banda ay napansin na ang kanyang balat ay nagiging masikip at nagbabalat pagsapit ng gabi. Ipinaliwanag ng kanyang dermatologist na ang araw-araw na shower, lalo na sa paggamit ng sabon sa bawat bahagi ng katawan, ay hinuhugasan ang mga proteksyon na langis at nagpapatuyo sa kanyang balat. Kaya't binawasan ni Luningning ang pagligo sa tuwing ikalawang araw at mas nakatuon sa banayad na paglilinis sa mga mahahalagang bahagi. Kumalma ang kanyang balat, tumigil ang pangangati, mas gumaan ang kanyang pakiramdam at nakakagulat, hindi siya nakaramdam na mas hindi siya malinis. Habang tayo ay tumatanda, ang balanse sa pagitan ng kalinisan at proteksyon ng balat ay nagiging mas delikado. Ang sobrang pagligo, lalo na sa mga matapang na sabon o mahabang pagkakalantad sa tubig, ay maaaring makagambala sa microbiome ng balat, ang hindi nakikitang layer ng mga nakakatulong na bakterya na nagpoprotekta laban sa impeksyon at pamamaga. Kapag ang barrier na ito ay paulit-ulit na inaalis, binubuksan nito ang pinto sa mga issue tulad ng eczema, fungal infections at masakit na pagbibitak. Ngunit narito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan: ang madalas na pagligo ay hindi lamang nakakaapekto sa balat, nakakatulong din ito sa pangkalahatang pagkapagod. Para sa ilang mga nakatatanda, lalo na sa mga may hamon sa paggalaw o mababang presyon ng dugo, ang araw-araw na shower ay maaaring nakakapagod. Ang pagpasok at paglabas sa shower, pagpapatuyo, pag-moisturize, ang mga hakbang na ito ay maaaring kumonsumo ng enerhiya, at sa paglipas ng panahon ang enerhiya na iyon ay naiipon. Ang nagsisimula bilang isang malusog na routine ay maaaring unti-unting maging isang pisikal na stressor, lalo na kapag isinama sa mga gamot o kondisyon na nakakaapekto sa stamina. Wala sa mga ito ang nangangahulugang pagbibigay ng kalinisan. Nangangahulugan ito ng muling pagtukoy nito para sa panahon ng buhay na kinaroroonan mo ngayon. Maaari ka pa ring makaramdam na malinis, may tiwala at sariwa nang hindi binababad ang iyong buong katawan araw-araw. Sa halip, isaalang-alang ang isang balanseng diskarte spot washing sa kilikili, singit at paa araw-araw, habang binibigyan ang natitirang bahagi ng iyong balat ng pagkakataong magpahinga sa pagitan ng buong shower. Gumamit ng banayad, walang pabango na mga cleanser. Mag-moisturize pagkatapos. At higit sa lahat, pakinggan kung ano ang sinasabi sa iyo ng iyong balat. Maaaring mukhang simple, ngunit ang pag-atras mula sa araw-araw na pagligo ay maaaring isa sa mga pinakamabait na bagay na maaari mong gawin para sa iyong katawan sa yugtong ito ng buhay. Dahil ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi tungkol sa pagpapanatili ng mga lumang routine. Ito ay tungkol
sa pag-aakma sa kanila upang suportahan ang taong ikaw ngayon. Ikatlong bilang, pag-shower ng walang matibay na suporta. Isa sa mga pinakahindi napapansing panganib sa pang-araw-araw na gawain ng isang nakatatanda ay isa rin sa mga pinakamaiwasan ang pagkadulas sa shower. Mabilis itong mangyari, napakabilis. Isang maliit na maling hakbang, isang basang sahig, walang mahahawakan, at bigla na lang isang simpleng gawain ng pagligo ay nagiging isang pagbisita sa ospital o mas malala pa. Iyon ang dahilan kung bakit ang ikatlong gawi na dapat itigil kaagad ay ang pag-shower ng walang matibay na sistema ng suporta. Ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kunin natin sina Mang Walfredo at Mang Eugenio parehong 81 taong gulang. Si Walfredo ay laging ipinagmamalaki ang kanyang kasarinlan. Hindi siya gumamit ng tungkod, hindi kailanman humingi ng tulong, at iginiit na ang kanyang banyo ay hindi nangangailangan ng alinman sa mga pangmatandang bar na iyon. Isang umaga habang inaabot ang sabon, nawalan siya ng balanse at tumama sa gilid ng tube. Ang pagkahulog ay nagresulta sa bali ng kanyang balakang at binago ang lahat, ang kanyang paggalaw tiwala kahit na ang kanyang kakayahang manirahan mag-isa. Si Eugenio naman sa kabilang banda ay tahimik na nag-install ng ilang mga grab bar at isang slip-resistant na banig noong siya ay 75 taong gulang. Hindi niya kailanman kinailangan ang mga ito, hanggang sa isang araw ay kinailangan niya. Dumulas ang kanyang paa sa sahig na may sabon, ngunit nahanap ng kanyang kamay ang bar. At iyon na ang katapusan nito. Walang pagkahulog, walang pinsala, isang sandali lamang ng pasasalamat. Ang pagkahulog sa banyo ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pinsala sa mga nakatatanda at hindi ito misteryo kung bakit. Mga basang ibabaw sahig na may sabon, limitadong espasyo, at ang pangangailangan na yumuko o umikot ay ginagawang isa sa mga pinakapanganib na lugar sa bahay, ang shower. Idagdag pa ang mas mabagal na oras ng reaksyon, mga pagbabago sa balanse, at mga gamot na maaaring magdulot ng pagkahilo, at mayroon kang perpektong bagyo. Ang nakakadurog ng puso ay kung gaano karaming mga tao ang nagpapaliban sa paggawa ng mga pagbabago dahil sa pride. Iniisip nila na ang mga grab bar ay para sa mga napakatanda na o may malubhang sakit. Iniisip nila na nangangahulugan ito ng pagbibigay ng kasarinlan, samantalang sa katunayan ito ang kabaligtaran. Kung mas maraming mga tampok sa kaligtasan ang iyong itatayo, mas matagal kang mananatiling independiyente. Dahil ang tunay na kasarinlan ay hindi tungkol sa pagpapanggap na ikaw ay 40 pa rin. Ito ay tungkol sa pagiging sapat na matalino upang protektahan ang iyong sarili sa edad na 70 o 80 at higit pa. At hindi ito nangangailangan ng isang buong pagsasaayos ng banyo. Sa maraming kaso, ang mga simpleng tool ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Isang wall-mounted grab bar malapit sa pasukan ng shower, isa pa sa loob ng shower na hahawakan habang naghuhugas, isang matibay na upuan sa shower para sa mga nakakaramdam na hindi matatag, at isang non-slip mat sa loob at labas ng tube. Ang mga ito ay hindi mga luxury item. Sila ay mga pangangailangan
tulad ng isang seatbelt sa isang kotse. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Lalakad ka ba sa yelo nang walang sapatos na may grip? Kung gayon, bakit papasok sa isang madulas na shower nang walang anumang sasalo sa iyo? Maaari kang makaramdam na matatag ka ngayon, ngunit isang segundo lamang ang kinakailangan. At ang isang segundong iyon ay maaaring magbago ng iyong buong hinaharap. Kaya't kung hindi mo pa ito nagagawa, gawin itong linggo kung saan mo ito gagawin. Idagdag ang grab bar na iyon. Palitan ang pudpod na banig. Makipag-usap sa iyong mga anak o isang kapitbahay kung kailangan mo ng tulong sa pag-install nito. Dahil ang pinakamatalinong bagay na maaari mong gawin para sa iyong kalusugan ngayon ay maaaring hindi isa pang bitamina o appointment sa doktor. Maaaring ito ay ang paggawa lamang ng iyong banyo na mas ligtas, isang simpleng pag-aayos sa isang pagkakataon. Ika-4 na bilang pagwawalang bahala sa mga pagbabago sa balat habang naliligo. Ang pagligo ay hindi lamang isang routine. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na pagkakataon na meron ka upang suriin ang iyong katawan. Ngunit maraming tao ang automatikong gumagalaw dito, nagkukuskos at nagbabanlaw nang hindi naglalaan ng sandali upang talagang tumingin. Iyon ang dahilan kung bakit ang ika-4 na gawi na dapat itigil ay ang pagwawalang bahala sa mga pagbabago sa balat habang naliligo. Dahil ang iyong balat ay nagsasabi ng isang kwento at kung hindi ka nagbibigay pansin, maaari mong makaligtaan ang mga unang senyales ng isang bagay na seryoso. Pag-usapan natin sina Aling Virginia at Aling Elena, parehong 71 taong gulang. Si Virginia ay laging mabilis na kumikilos sa kanyang shower, nakatuon sa pagiging malinis at pagpapatuloy sa kanyang araw. Hindi niya gaanong pinansin ang maliit at maitim na batik na lumitaw malapit sa kanyang balikat. Hindi naman ito masakit, kaya binaliwala niya ito. Nang dalhin niya ito sa kanyang doktor, lumaki na ito at umitim. Ito pala ay melanoma. Si Elena naman sa kabilang banda ay ginawang ugali na dahan-dahang suriin ang kanyang balat sa tuwing naliligo siya. Isang umaga, napansin niya ang isang bagong patch ng nagbabalat na balat sa kanyang binti na wala doon noong nakaraang linggo. Hindi gaanong malala ang pakiramdam, ngunit nag-schedule siya ng check-up. Ito pala ay isang magagamot na kaso ng maagang yugto ng squamous cell carcinoma. Ang pagkakaiba, kamalayan. Ang balat ang pinakamalaking organo ng katawan at habang tayo ay tumatanda, ito ay nagiging mas mahina. Ang mga pagbabago sa kulay, texture o hugis ay maaaring maging mga senyales ng impeksyon, mga issue sa sirkulasyon, mga komplikasyon sa diabetes o kahit na mga panloob na problema na lumalabas sa labas. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nagbibigay ng higit pa sa isang sulyap sa kanilang balat hanggang sa huli na ang lahat. Ang pagligo ay nagbibigay sa iyo ng isang sandali kung saan ang iyong balat ay hubad, ang iyong mga kamay ay gumagalaw sa bawat lugar at meron kang pagkakataong mapansin kung ano ang kakaiba. Mayroon bang bagong nunal? Isang batik na hindi gumagaling, isang kakaibang pagkawalan ng kulay sa mga paa o binti. Mayroon bang mga tuyo, nagbabalat na mga patch na nabubuo sa likod ng mga tuhod, sa ilalim ng dibdib o sa likod? Ang mga senyales na ito ay hindi laging nangangahulugan ng panganib.
Ngunit nararapat silang bigyan ng pansin, lalo na sa mga lugar na mahirap makita ngunit madaling maramdaman, tulad ng likod ng mga hita o sa ilalim ng mga braso. Ang ilang mga tao ay umiiwas sa pagsusuri dahil natatakot sila sa kung ano ang maaari nilang makita. Ngunit ang pagwawalang bahala sa iyong katawan ay hindi ka pinoprotektahan. Pinapaliban lamang nito ang pagkakataong kumilos. Kung mas maaga mong mahuli ang isang bagay, mas maraming opsyon ka. At sa maraming kaso, ang maagang pagkilos na iyon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang simpleng cream at isang pagbisita sa ospital. Hindi mo kailangang maging obsessed. Maging mausisa lang. Gawing isang uri ng tahimik na check-in ang pagligo, hindi ng may pagkabalisa kundi ng may intensyon. Gumamit ng mas malambot na ilaw sa banyo. Maglaan ng ilang dagdag na sandali upang haplusin ang iyong mga braso, dibdib, binti at paa. Kung may isang bagay na tila bago kakaiba o paulit-ulit, isulat ito. Sabihin ito sa iyong doktor sa iyong susunod na pagbisita. Ang gawin na ito ay hindi lamang nakakatulong sa iyo na makita ang mga problema. Nakakatulong din ito sa iyo na bumuo ng isang mas malalim na koneksyon sa iyong katawan. Nagsisimula kang igalang ito hindi bilang isang bagay na kumukupas, kundi bilang isang bagay na nagsasalita. Natututo kang makinig. At ang simpleng pagbabagong iyon, kamalayan, ay nagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka para sa pagprotekta sa iyong kalusugan. 5 bilang, pagmamadali sa proseso ng pagligo. Madaling isipin ang pagligo bilang isa lamang item na dapat i-check sa listahan, pumasok, maglinis, lumabas. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ganoong uri ng nagmamadaling ritmo ay maaaring tahimik na magpabagsak sa katawan sa mga paraan na hindi natin palaging napapansin sa una. Iyon ang dahilan kung bakit ang 5 gawi na dapat itigil ay ang pagmamadali sa iyong paliguan o shower. Hindi lamang dahil ninanakaw nito sa iyo ang isang sandali ng kapayapaan, kundi dahil maaari itong maglagay ng stress sa iyong katawan na hindi mo inaasahan. Kunin natin sina Mang Ramon at Mang Tomas, parehong 80 taong gulang. Mabilis kumilos si Ramon dahil sa ugali. Tumatalon siya sa shower, mabilis na nagkukuskos at natatapos sa loob ng 5 minuto. Isang umaga, masyado siyang mabilis na lumabas, nakaramdam ng isang alon ng pagkahilo at kinailangang sumandal sa pader. Si Thomas naman, gayunpaman, ay nagsimulang bagalan ang lahat pagkatapos ng isang bahagyang pagkahulog noong nakaraang taon. Binago niya ang paraan ng kanyang paglapit sa pagligo. Hinahayaan na niya ngayon na tumakbo ng mas matagal ang tubig para mag-init ang silid, umuupo para sa bahagi ng proseso at humihinga ng malalim sa pagitan ng bawat hakbang. Ang dating isang gawain ay ngayon ay parang isang tahimik na pang-araw-araw na ritual. At wala na siyang naging problema mula noon. Kapag nagmamadali ka, mas malamang na gumawa ka ng mga biglaang paggalaw, masyadong mabilis na pagyuko, mabilis na pag-ikot sa basang sahig o paglaktaw sa mga mahahalagang hakbang tulad ng pagpapatuyo ng iyong mga paa ng lubusan o paglalagay ng lotion upang maiwasan ang mga bitak. Ang maliliit na paglaktaw na ito
ay maaaring hindi mukhang malaking bagay, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay naiipon. Isang nabatak na kalamnan, isang madulas na hakbang, isang muntik na insidente na maaaring naging isang malaking kaganapan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga aksidente. Ang pagmamadali ay naglalagay ng presyon sa iyong cardiovascular system. Kapag lumipat ka mula sa mainit na tubig patungo sa malamig na hangin, nang mabilis ang iyong mga daluyan ng dugo ay mabilis na kumikipot. Ang iyong tibok ng puso ay maaaring tumalon. Para sa ilan, nagdudulot lamang ito ng pagkahilo, ngunit para sa iba, lalo na sa mga may issue sa presyon ng dugo o mga alalahanin sa puso, maaari itong maging mapanganib. Maaaring hindi mo maramdaman ang epekto kaagad, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagkabigla na iyon ay naiipon. Ang solusyon ay simple ngunit nangangailangan ito ng intensyon. Sa halip na ituring ang pagligo na parang isang gawain, ituring ito na parang isang pag-uusap sa iyong katawan. Bigyan ang iyong sarili ng oras. Umupo kung kailangan mo. Huminga ng malalim. Kumilos ng dahan-dahan. Hayaang dumaloy ang tubig sa iyong likod at maglaan ng sandali upang pahalagahan kung ano ang ginagawa nito. Pinaparelax ang iyong mga kalamnan, pinapainit ang iyong mga kasukasuan, at binibigyan ka ng isang reset. Dahil sa yugtong ito ng buhay, ang bilis ng iyong mga kilos ay mas mahalaga kaysa dati. Ang pagbagal ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Nangangahulugan ito ng pagbibigay sa iyong sarili ng pagkakataong kumilos sa iyong araw ng may pag-iingat. At ang pag-iingat na iyon ay nagbubuo ng katatagan at kahabaan ng buhay. Kaya bukas kapag pumasok ka sa banyo o shower, tanungin ang iyong sarili ng isang simpleng tanong: nagmamadali ba ako dahil sa ugali o binibigyan ko ba ang aking katawan ng oras na nararapat dito? Maaari kang magulat kung gaano ka magiging mas malakas at mas ligtas kapag sinimulan mong tratuhin ang oras na iyon ng may paggalang. Huling kaisipan at mahalagang aral. Ngayong narinig mo na ang lahat ng 5 gawi, maglaan ng isang tahimik na sandali upang magmuni-muni. Alin sa mga ito ang nakikilala mo sa iyong sariling routine? Naliligo ka ba sa tubig na masyadong mainit, nagkukuskos ng masyadong madalas nilalaktawan ang mga tampok sa kaligtasan, nagmamadali o simpleng hindi pinapapansin kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong balat? Walang alinman sa mga gawin na ito ang nagsisimula sa masamang intensyon. Nagmumula sila sa ugali, sa kung paano tayo dating nabubuhay, sa paraan ng ating pagpapalaki. Ngunit dahil lamang sa isang bagay na gumana para sa atin sa edad na 30 o 40, ay hindi nangangahulugang nagsisilbi pa rin ito sa atin ngayon. Ang mahalagang aral po dito ay ang bawat yugto ng buhay ay nangangailangan ng bagong uri ng karunungan. At bahagi ng karunungang iyon ay ang pag-alam kung kailan dapat umangkop, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa iyong katawan, sa iyong kaligtasan, at sa iyong hinaharap. Ang pagligo ay maaaring mukhang isang maliit na bahagi lamang ng iyong araw, ngunit ito ay isang makapangyarihan. Hinihipo nito ang iyong balat, ang iyong sirkulasyon, ang iyong lakas, at maging
ang iyong pakiramdam ng dignidad. Maaari itong maging isang panganib o maaari itong maging isang sandali ng pagpapagaling. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung paano mo ito lalapitan. Kaya't kung nakita mo ang iyong sarili sa alinman sa 5 gawin na ito, huwag husgahan ang iyong sarili. Pansinin lamang. At pagkatapos, unti-unti magsimulang magbago. Hinaan ng kaunti ang temperatura ng tubig. Laktawan ang isang hindi kinakailangang shower. Idagdag ang grab bar o upuan na iyon. Dahan-dahan at makinig hindi lamang sa tubig, kundi sa tahimik na tinig sa loob mo na nakakaalam kung may kailangang magbago. Dahil ang pag-aalaga sa sarili sa yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa pagkapit sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa kung nasaan ka at pagpili araw-araw na mamuhay ng may mas maraming intensyon, mas maraming pag-iingat, at mas maraming paggalang sa sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, si Dr. Miguel Santos, ngayong araw. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon at kung paano ninyo ito plano gamitin sa inyong buhay. Mahalaga po sa amin ang inyong mga iniisip, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pampalakas ng loob. Kung nasiyahan kayo sa video na ito at nahanap ninyo itong nakakatulong mangyaring i-like, mag-subscribe, at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magagandang nilalaman upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa inyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.